Si Lyra Ramos ay isang content creator at vlogger na mahilig mag-explore ng mga kakaibang lugar. Sa edad na 24 ay mabilis siyang nakilala online dahil sa kanyang fearless videos. Mga content kung saan pumapasok siya sa mga abandonadong gusali, sementeryo o lumang eskwelahan sa gabi. Mahilig si Lyra sa mga bagay na misteryoso. Bata pa lang siya ay lagi na siyang nanonood ng horror movies at nagbabasa ng mga kwentong kababalaghan. May koleksyon pa siya ng mga spirit boxes, lumang Polaroid cameras at Ouija boards na ginagamit niya sa kanyang mga video. Sa isang video niya ay nasabi niyang, "Gusto kong mapatunayan kung totoo nga bang may multo. Kung totoo ba yung mga kwento ng matatanda at kung meron man, gusto kong makunan sila ng video." Kaya, nang mabalitaan niya mula sa isang fan ang tungkol sa lumang bahay ng mga Nicolas sa Rizal, ay hindi siya nagdalawang isip. Ngunit sa kabila nito ay maraming nagkomento. "Wag mo nang puntahan yun, Lyra. May mga pumapasok daw dyan tapos hindi na nahahanap. Sumpa daw yan. Hindi basta bahay lang yan." Ngunit sa halip na matakot ay mas naengganyo pa siya. Perfect content ito, sabi niya sa sarili. Isa itong lugar na puno ng alamat at kung magtatagumpay siya, siguradong magva-viral ang video. Alas 7 ng gabi nang bumiyahe si Lyra Lulan ng kanyang maliit na kotse. Kasama niya lamang ang kanyang camera, tripod, flashlight at power bank. Habang papalapit sa baryo ay unti-unting nabalot ng hamog ang paligid. Ang mga ilaw ng poste ay isa-isang namamatay. Sa paligid ay puro kagubatan at mga punong matataas, at tanging tunog ng makina at alulong ng aso lamang ang maririnig. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng matandang babae na nakaupo sa tapat ng maliit na tindahan. "Iha, kung pupunta ka sa bahay ng mga Nicolas ay huwag ka nang tumuloy," wika ng matanda habang nakatitig sa kanya. "Marami nang kinuha ang bahay na yan. Huwag mo sanang masamain. Hindi ito pangingialam. Isa itong babala." Ngumiti lang si Lyra, medyo kinakabahan pero pilit tinatago. "Salamat po, Lola. Don't worry, mabilis lang po ako. For content lang." Ngumiti rin ang matanda, ngunit ang ngiting iyon ay tila may lungkot. Hindi lahat ng content dapat kinukunan, anak. Ilang minuto pa ay natunton na niya ang bahay. Nakatayo ito sa gitna ng damuhan, napapalibutan ng matataas na puno ng mangga at akasya. Luma na ang estruktura, mga sirang bintana, kalawangin ng gate, at may lumang karatulang halos mabura na ang sulat. Nicolas Residence, 1974. Binuksan niya ang camera at nagsimula na siyang mag-record. "Hey guys, this is Lyra, and tonight, pupuntahan natin ang pinakakilalang haunted house dito sa Rizal, ang bahay ng mga Nicolas." Pumasok siya sa bakuran at pag-apak pa lang sa unang hakbang, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na pagaspas ng kurtina sa loob. Walang hangin, pero gumagalaw ito. Okay, weird na agad, biro niya sa camera, pero tumuloy pa rin siya. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang amoy ng bulok na kahoy at kalawang. Ang sahig ay may mga lumang bakas ng paa, hindi kanya. At sa dingding ay may mga itim na marka na parang sinunog gamit ang kandila, na may nakasulat na "Noli Respicere", na ang ibig sabihin sa wikang Latin ay "huwag kang titingin". Ngunit ang likas na kuryosidad ni Lyra ang nag-udyok sa kanya. Inilawan niya ito gamit ang flashlight at doon niya napansin na ang mga sulat ay nagmula sa dugo. Dugo na halos nangitim na dahil sa katagalan. Kinabahan si Lyra. "Okay, baka prank lang to.
Baka iniwan ng mga local kids, kabadong sabi sa camera. Habang umaakyat siya sa hagdan, naririnig niya ang pagkaluskos sa itaas. Hindi niya alam kung tao o pusa. At nang marating niya ang ikalawang palapag, ay nakaramdam siya ng biglaang paglamig. Lahat ng ilaw ng kanyang kamera ay nagpatay-sindi. At doon niya nakita, sa dulo ng hallway ay may anino ng babae. Mahaba ang buhok at tila nakabitin ang ulo nito patagilid dahil sa pagkakalaslas ng leeg. "Hello? May tao ba dyan?" Sigaw ni Lyra na pilit pinapalakas ang loob, ngunit walang sumagot. Lumapit siya ng dahan-dahan, ngunit habang siya ay papalapit, ang anino ay hindi gumagalaw, hanggang sa maramdaman niya na may humawak sa kanyang buhok. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Napatingin siya sa camera screen, may refleksyon ng babaeng nakangiti. May dugong dumadaloy sa leeg at walang mga mata. Agad niyang nabitawan ng kamera. Nang itaas niya itong muli ay wala na ang babae. Pero may naririnig siyang mahina, malalim na tinig sa paligid. Bakit ka pumasok? Hindi mo ba alam, hindi ka na makakalabas dito? Tumakbo si Lyra pababa ng hagdan, nanginginig at umiiyak. Tinawag niya ang pangalan ng Diyos, pinindot ang kanyang cellphone pero walang signal, hanggang sa makarinig siya ng malakas na kalabog mula sa kwarto sa likod. Binuksan niya ito at nakita niya ang isang lumang altar. May larawan ng pamilya Nicolas, tatay, nanay at 2 anak. Ang mga mata nila sa larawan ay may tusok ng pako at may malalaking hiwa sa leeg. Sa likod ng altar ay may pintuang bakal na bahagyang nakabukas. Lumapit si Lyra at sinilip. Sa loob nito ay may mga itim na marka sa sahig, star na nakabaligtad at may sungay sa gitna. Dito inalay ang pamilya Nicolas, hanggang sa may anino ng babae ang unti-unting namumuo sa harap niya. Lumapit ito kay Lyra. Mabagal na animoy dumudulas sa hangin. Hindi makasigaw si Lyra, tanging hikbi at paghinga lang niya ang maririnig sa kamera. Ang huling nakita ng mga manonood sa kanyang video ay ang mukha niyang puno ng takot, at sa likod niya ay ang babaeng walang mata, nakangiti at may malaking hiwa sa leeg. Kinabukasan, nag-viral ang video, umabot sa milyon ng views. Ngunit may kakaiba, wala nang sumunod na post si Lyra. Ayon sa mga pulis na nag-imbestiga, nakita lang nila ang kanyang kotse sa labas ng bahay, pero si Lyra ay nawawala. Ang kanyang kamera ay basag, ngunit may iisang file na naiwan. Kapag pinanood ito, sa dulo ng video, makikita mong lumapit ang 2 paa ng babae sa lens, maputla, marumi, at may bakas ng dugo. At pagkatapos, maririnig ang pabulong na boses ni Lyra. Huwag kayong pupunta rito, hindi na kayo makakauwi.